magpe-prepare po tayo ng Vanity Pie. So, sa mga di po nakakilala sa Vanity Pie, kalimitan po natin nakita to sa mga coffee shop gaya ng Starbucks, Caribou Cafe, at kung ano-ano pang klase ng coffee shop na nandito sa tabi-tabi. So, yung Vanity Pie po natin mga chef, prepare natin for today. Ilalagyan natin ng twist. So, huwag natin patagalin. Umpisahan natin mga chef. So, mag-mask muna tayo mga chef. So, yun na nga mga chef. Instead po na gumamit po ako ng peanut o mani, mas pinili ko po na gumamit ng pistachio na niluto ko po sa oven. And then, also, hindi pwede mawala yung dulce de leche. Homemade po to. Siguro sa mga nakakaalam dyan, marunong po kayong gumawa ng dulce de leche. Gagamit po tayo ng vanilla sponge. Ginawa ko po mga chef. Gagamit po tayo ng vanilla sponge. And then, instead na gumamit po tayo ng fresh banana, mas pinili ko po gumamit ng saging na niluto sa pure ghee. Hindi po mantika yung ginamit ko, kundi pure ghee po. Pure ghee. Kasi mas mabango po yun at mas malasa yung saging pag ginalo natin sa base. Kasama ng dulce de leche at iba pa mga ingredients ng Vanity Pie. So, meron din po akong special sauce. Pang-brush natin dito sa vanilla sponge. So, kailangan din po natin ng apple syrup. At syempre, yung cream, pang-toppings natin. At syempre, hindi pwedeng mawala yung bowl natin mga chef. So, huwag na natin patagalin mga chef. Prepare natin ito. So, spread lang natin mga chef. So ayan mga chef, naihalo na po natin. Ang next step na gagawin natin, lagyan natin ng tapang natin yung sponge. So bago natin yung sponge, i-brush muna natin ito. Para manuot yung crema niya. Manuot yung special sauce natin. Tandaan lang natin mga para hindi siya maduro. Ayan mga chef, na-prepare na natin. Gagawin natin, kailangan to ipapailalim natin. Ngayon, etong hindi natin nalagyan na nasa ilalim, itong nasa ibabaw dapat. So, ganito lang po mga chef, right? Ayan. Sa natin ng konti kasi medyo mabing yung pagkakalagay ng orange stand up. So ayan mga chef life, nilagay na natin yung vanilla sponge. So i-flat lang natin mabuti para yung dulce de leche sa ilalim manuot sa sponge na, sa sponge cake. So next step natin mga chef life, ilalagyan na natin itong babras natin itong. So, ayan. Dahan-dahan lang mga chef life para mas manuot at maging malasa yung Vanity Pie ni Lorraine Stella. Napakasimple lamang po nitong recipe na ito mga chef life. Pwede nyo pong subukan sa inyong mga bahay-bahay at pwede nyo rin pong itry kung gusto nyo po.
Ilalagay ko po sa ibaba ng description nito yung recipe para makita nyo po yung ano at matry nyo sa mga gustong mag-try. Masasabi ko po na talagang masarap kasi bago ko po to ginawa na i-vlog, eh sinubukan ko po muna talaga. Tinikman ko at pinatikim ko sa mga kasama ko dito na talaga namang nagustuhan nila. Siyempre ako, nagustuhan ko talagang masarap talaga. So ayan mga Chef Life, na ilagay na natin. So ngayon, ang next step natin mga Chef Life, gusto muna natin yung lamesa natin. So palagi kong sinasabi mga Chef Life, kahit anong ginagawa natin, kahit anong busy natin mga Chef Life, always maintain cleanliness on the top of the table. Number 1 yan mga Chef Life. Kasi bakit? Nagre-reflect yan sa kung anong ginagawa natin pagkain at marumi yung ating lamesa, nagre-reflect yan sa pagkain ginagawa natin. Ano mang klase ng pagkain na ginagawa natin, magre-reflect yan sa ginagawa natin. Real to. So ayun na nga mga Chef Life, linisan lang natin. So yan. So hindi po napapansin. Ito po yung prinito kong saging kanina. So hindi po napapansin mga Chef Life, hindi ko po inalis yung mantika. Ito po yung ghee. Hindi po mantika yan na ginamit ko. Pure ghee po yan. So lagay lang muna natin pang panandalian. Lalagyan po muna natin ng pistachio nitong sponge natin. Kasi pag once na nilagay natin yung saging, huwag natin damihan, konti lang. Kasi pag masyadong madami, makakaumay na yan. Ang purpose po kasi niya mga Chef Life, kaya nilagay ko dyan sa... Kasi pag once na nilagay natin itong saging dito at okay na, prepare natin to, natapos na, isi-serve na natin, mas maganda kasi bakit? Malalasahan mo yung pistachio kasama ng saging pag kinain na. So lagyan na natin mga Chef Life. Hindi ko talaga inalis yung mantika nito kasi may purpose po yan. Ito po yung pampalasa niyan sa sa sponge. Pampalasa po yan sa cake. Dahil po nung sabi ko mga Chef Life, instead na gumamit po kayo ng press na saging, try nyo po at subukan nyo po itong technique na ginawa ko. Mas ginamitan ko po siya ng prinitong saging. Kasi kadalasang ginagamit sa Banapi Pie, press na saging. Si Lorenz Leder po ay masyadong malawak ang kaisipan pagdating sa pastry. Ginamitan ko siya ng prinitong saging kasi mas malasa siya, mas masarap at malinamnam. So ilalagay lang natin yan mga Chef Life. Spread lang natin yung prinitong saging sa ibabaw. Spread lang natin mga Chef Life. Napakabango mga Chef Life kung kasama ko lang kayo dito. Napakabango. As in napakabango ng saging. Spread lang natin yan para manuot. So ayun na nga mga Chef Life. Ang next step na ilalagay natin yung dulce de leche. Pang topping sa atin sa ibabaw. So lagyan na natin to. Sa mga hindi po nakakaalam ng paggawa ng dulce de leche, marami po kayong pwedeng mapuntahan sa YouTube na pwede nyo masundan kung paano gumawa. Ang kalimitan lamang pong pagluto ng dulce de leche ay 3 to 4 hours po mga ka-Chef Life. Napakasimple lang yan. Bumili lang kayo o kumuha lang kayo ng condensed milk. Kumuha kayo ng
tubig, ilagay nyo sa kaldero o kahit saan mong gusto nyo ilagay. Tapos, ilagay nyo dun yung condensed milk. Tanggalin nyo muna yung balat niya, yung papel niya. Tapos, iluto nyo siya 3 to 4 hours. Dahan-dahan lang yung apoy. Huwag nyo biglayin kasi matututong yung ilalim na. So, ayan mga Chef Life. Na-spread na natin yung cream ng dulce de leche. Ngayon, ang gagawin natin mga Chef Life, i-chill muna natin to ng 2 to 3 hours. So yun na nga mga Chef Life, nagbabalik na ako sa Lorenz Center. So after 2 hours, approximately natapos natin na napagpahinga natin yung Banoffee cake natin sa loob ng chiller, sa loob ng 2 oras. Ngayon, prepare na natin yung cake. So sa cream po mga Chef Life, ang ginagamit ko ng Lorenz Center ay Lacto Baby Biscuit. Ewan ko lang po sa Pilipinas kung ano yung mga available na whipping cream natin yan. Siguro marami po, gaya pa ng Magnolia, Nestle cream, at kung ano. So, umpisa natin mga Chef Life yung pag-prepare ng cream. So, pag-prepare po mga Chef Life ng cream, kailangan po ang bowl natin na ginagamit malamig na malamig. Naka-chill talaga sa chiller o sa freezer, much better. Para sa mas magandang resulta ng cream natin, kailangan nakapagdamag nga para sa akin So, bawas na tayo mga Chef Life. Panlagyan natin sa humid sa ibabaw. So, yan, okay yan. Salasay lang natin. So, okay, nung napansin mo mga Chef Life, nakapag-form na tayo ng magandang cream. Mix lang natin ang pangkita. Para po malaman kung maganda na at ready na yung cream mo, kailangan ganito po ang magiging itsura ng cream mo. Yung pag tinanggal nyo yung wire whisk, meron siyang ganito na magiging form sa dulo. Meron siyang parang hugis bundok. Yan. So yan. Set-aside lang natin dito mga Chef Life para makapaglagay na tayo ng decoration. Lagyan natin ng konting arte. Para sa final touch, kuha tayo ng instead na gumamit ako ng milk chocolate, Kinder chocolate na lang gagamitin ko. Number 1 fan kasi ako ng Kinder. Gadgadan lang natin yung ibabaw. Chocolate. Lalagyan natin yung strawberry. Para makuha natin yung sukat, lagyan natin dito. Ganyan. Paikot natin. Kunin natin yung sukat na rito. Tansyahin lang natin. Ayan, kabila naman tayo.
ito. Hatiin natin para medyo maiba. Kabila na. So, ayan mga shop life. Naka-create na tayo ng Banapipay na sarili natin design. Nag-isog-isog na natin ito para medyo align yung decoration natin. Raspberry. Talagyan natin sa gitna. At saka Kinder. Para medyo mabuhay yung ano nga. Ngayon kukuha tayo ng Twix. Siyempre nagbabalik ulit si Lawrence Snyder. So, natapos na po natin yung produkto mga Chef Life. Natapos na po ni Lawrence Snyder yung Banapipay, ni Lawrence Snyder style. So, just a piece of advice mga Chef Life sa mga nag-uumpisa pa lang na pastry chef at baker dyan. Huwag na huwag po kayong panghihinaan ng loob o madi-discourage dahil may nagsasabi sa inyo na hindi masarap yung ginagawa nyo, hindi maganda yung lasa ng ginagawa ninyo. Huwag na huwag po kayong magpapadala sa mga ganong klase ng komento. Ang mas magandang gawin niyo po yung gasolina. I mean, gawin niyo po yung inspirasyon. Yung mga negative na papuri, ay gamitin niyo po yan na inspirasyon para mas mabigyan niyo ng pagkakataon yung inyong sarili na mas matuto. So mga ka-Chef Life, sana po kahit paano nakapagbigay ako sa inyo ng konting aral at konting tip kung paano mag-prepare ng Banapipay. At gusto ko po ipakita sa inyo mga Chef Life, yung finished product yung ulit ko po. Ito na po. So yun na nga po mga Chef Life. Sana po ay nagustuhan nyo yung pre-prepare mo rin sa ngayong araw ng mga Chef Life. So sana po mga Chef Life, yung mga smooth pang i-upload ay supportahan nyo po at huwag po sana kayo magsawa na mag-like, mag-share at mag-subscribe pa sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. So mega shoutout po sa anak ko, Lorraine Martina Villarosa. Lorraine, ang ginagawa ni Papa ay para sa iyo. Mahal na mahal kita. Thank you. I've been flying from town to town.